Ang kasaysayan ng palakasan sa Pilipinas ay hindi lamang binubuo ng mga boksingero na nagtagumpay sa loob ng ring. Binubuo rin ito ng mga taong nagsilbing tagapamagitan, tagapagpatupad ng patakaran at tagapagpanatili ng kaayusan sa mga laban. Isa sa mga pinakamahalagang personalidad sa ganitong larangan ay si Carlos Sonny Dolorico Padilla Jr. Sa loob ng maraming dekada, siya ay naging isa sa mga pinakakilalang referee sa international na boxing. Ang kanyang pangalan ay madalas na naaalala tuwing pinag-uusapan ng makasaysayang laban na tinawag na Three-Line Manila. Isang laban na kinilala bilang isa sa mga pinakamahirap at pinakamatinding laban sa kasaysayan ng sports. Gayunpaman, ang buhay ni Sonny Padilla Jr. ay hindi lamang umiikot sa isang laban o sa kanyang papel bilang referee. Siya ay nabula sa isang pamilyang may matibay na ugat sa sining, aliwan at palakasan. Ang kanyang karera ay dumaan sa iba't ibang yugto, mula sa pagiging aktor hanggang sa pagiging isang respetadong opisyal sa mundo ng boxing. Sa paglipas ng panahon, nakaranas siya ng tagumpay, kritisismo at mga kontrobersiya na naging bahagi ng kanyang makulay na buhay. Ipinanganak si Carlos Sonny Padilla Jr. noong 19 ng Abril 1934 sa Maynila. Lumaki siya sa isang pamilyang kilala sa larangan ng sining at palakasan. Ang kanyang ama ay si Carlos Padilla Sr., isang dating boksingero sa Olimpiko at kalaunan ay naging aktor sa pelikulang Pilipino. Dahil sa ganitong kapaligiran, maaga pa lamang inalantad na si Sonny sa dalawang mundong ito, ang showbiz at ang sports. Ang impluwensya ng kanyang ama ay naging mahalaga sa paghubog ng kanyang pagkatao. Mula sa murang edad, nakita niya kung paanong pinagsasabay ng kanyang ama ang disiplina ng isang atleta at ang dedikasyon ng isang artista. Ang ganitong karanasan ay nagbigay sa kanya ng inspirasyon at nagbukas ng kanyang isipan sa iba't ibang posibilidad na maaaring tahakin sa kanyang buhay. Sa kanyang kabataan, si Sonny Padilla Jr. ay hindi agad pumasok sa mundo ng boxing bilang referee. Sa halip, tulad ng kanyang ama, sumubok muna siya sa industriya ng pelikula. Noong mga unang taon ng kanyang adulthood, lumabas siya sa mga pelikulang Pilipino at naging bahagi ng industriya ng aliwan. Bukod sa pelikula, lumabas din siya sa mga patalastas sa telebisyon at radyo. Isa sa mga pinakatanyag na patalastas na kanyang ginawa ay ang advertisement para sa isang kilalang rubbing alcohol brand kung saan ginamit ang linya na naging pamilyar sa maraming Pilipino. Hindi lang pampamilya, pang sports pa. Hindi lang pampamilya, pang-sports pa. Hindi lang pampamilya, pang-sports pa. Dahil sa kanyang kaaya-ayang presensya at malinaw na pananalita, naging pamilyar ang kanyang mukha sa publiko. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang tagumpay sa showbiz, naramdaman niya na may ibang landas na mas angkop sa kanyang kakayahan at interes. Ang interes ni Sonny Padilla Jr. sa boxing ay hindi nawala dahil sa impluwensya ng kanyang ama. Sa paglipas ng panahon, nagsimula siyang makilahok sa mundo ng boxing bilang opisyal. Ang pagiging referee ay isang mahalagang papel sa bawat laban dahil siya ang may responsibilidad na tiyakin ang kaligtasan ng mga boksingero at ang patas na pagpapatupad ng mga patakaran. Hindi ito madaling trabaho dahil nangangailangan ito ng matinding konsentrasyon, mabilis na pagdedesisyon at kakayahang kontrolin ang sitwasyon sa loob ng ring. Unti-unti niyang pinaghusayan ang kanyang kakayahan hanggang sa makilala siya bilang isa sa mga maaasahang referee sa Pilipinas. Ang kanyang pagiging patas at matatag na pagdedesisyon ay nagbigay sa kanya ng magandang reputasyon sa komunidad ng boxing. Ang pinakamahalagang sandali sa kanyang karera ay dumating noong 1 ng Oktubre 1975. Ito ang araw kung kailan ginanap sa Araneta Coliseum sa Quezon City ang makasaysayang laban na kilala bilang Three-Line Manila. Ang laban na ito ay ang ikatlo at huling sagupaan ng dalawang alamat ng boxing, sina Muhammad Ali at Joe Frazier. Ang kanilang tunggalian ay matagal nang inaabangan ng buong mundo at ang laban sa Maynila ang naging rurok ng kanilang matinding rivalry. Si Sonny Padilla Jr. ang napiling referee para sa laban na ito, isang napakalaking karangalan para sa isang Pilipino. Sa laban na ito, kinailangan niyang harapin ang napakahirap na responsibilidad na kontrolin ng laban ng dalawang pinakamalalakas na heavyweight boxers sa kanilang panahon. Ang laban nito tumagal ng 14 na rounds at itinuturing na isa sa mga pinakamapanganib at pinakamahirap na laban sa kasaysayan ng boxing. Parehong nagpakita ng matinding tibay at determinasyon sina Ali at Frazier. Sa gitna ng laban, makikita ang pagod at pinsala sa kanilang mga mukha at katawan. Bilang referee, si Padilla ang nagbabantay sa kaligtasan ng dalawang boksingero at handang itigil ang laban kung kinakailangan. Sa huli, umatras ang kampo ni Joe Frazier matapos ang 14 na round dahil sa sobrang pinsala at pagkapagod. Idiniklara si Muhammad Ali bilang nagwagi. Ang laban na ito ay naging bahagi ng kasaysayan ng sports at nagbigay kay Sonny Padilla Jr. ng pandaigdigang pagkilala. Matapos ang makasaysayang laban na iyon, lalo pang lumawak ang kanyang karera bilang referee. Noong 1977, lumipat siya sa Estados Unidos upang ipagpatuloy ang kanyang trabaho sa mas malawak na entablado ng international na boxing. Sa Amerika,
Naging bahagi siya ng maraming World Championship fights at nakatrabaho ang ilan sa mga pinakatanyag na boksingero sa mundo. Kabilang sa mga laban na kanyang pinangasiwaan ay ang laban ng mga alamat tulad ni Mike Tyson, Roberto Duran, Sugar Ray Leonard, Marvin Hagler, Tommy Hearns at Larry Holmes. Sa kabuuan, tinatayang umabot sa halos 70 world title fights ang kanyang na-officiate. Isang record na nagpapakita na malaking tiwala ng mundo ng boxing sa kanyang kakayahan. Sa kabila ng kanyang matagumpay na karera, hindi naging perpekto ang kanyang reputasyon. Tulad ng maraming personalidad sa sports, nakaranas din siya ng mga kontrobersiya. Isa sa mga pinakakilalang issue na lumitaw ay may kaugnayan sa laban ni Manny Pacquiao at Ned Hussein noong Oktubre 14, 2000. Si Sonny Padilla Jr. ang referee ng laban na iyon at si Pacquiao ay nagwagi sa pamamagitan ng technical knockout sa ikasampung round. Makalipas ang ilang taon, inamin ni Padilla sa isang panayam na pinahaba niya ang kanyang pagbibilang sa isang knockdown upang bigyan ng pagkakataon si Pacquiao na makabawi. Ayon sa kanya, ginawa niya ito dahil nais niyang matulungan ang kapwa Pilipino. Ang pahayag nito ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa mga tagahanga at eksperto sa boxing. Marami ang nagsabing ang referee dapat manatiling patas at hindi dapat magpakita ng anumang uri ng pagkiling. Ang kontrobersiyang ito ay nagbigay ng negatibong pansin sa kanyang karera, ngunit hindi nito tuluyang nabura ang kanyang mga nagawa sa loob ng maraming dekada. Sa kabila ng mga kritisismo, kinilala pa rin ng maraming organisasyon sa sports ang kanyang kontribusyon sa boxing. Nakakuha siya ng iba't ibang parangal, kabilang ang Lifetime Achievement Award mula sa Philippine Sports Writer Association. Bukod dito, siya rin naipasok sa Nevada Boxing Hall of Fame bilang pagkilala sa kanyang mahigit 3 dekadang kontribusyon sa internasyonal na boxing. Sa kanyang personal na buhay, si Sonny Padilla Jr. ay isang mapagmahal na ama at asawa. Ang kanyang asawa ay si Esperanza Perez at sila ay nagkaroon ng 6 na anak. Isa sa kanilang mga anak ay si Shasha Padilla na naging isang tanyag ng mga awit at aktres sa Pilipinas. Dahil dito, nanatiling kilala ang apelyidong Padilla sa industriya ng aliwan. Noong Oktubre 14, 2000, opisyal siyang nagretiro bilang referee matapos ang laban ni Manny Pacquiao at Ned Hussein. Ang pagre-retiro na ito ay nagmarka ng pagtatapos ng isang mahabang karera na tumagal ng halos 3 dekada sa internasyonal na boxing. Pagkatapos ng kanyang pagre-retiro, nanirahan siya sa Las Vegas, Nevada, isang lungsod na kilala bilang isa sa mga sentro ng professional boxing sa mundo. Doon niya ipinagpatuloy ang kanyang buhay sa mas tahimik na paraan, malayo sa matinding pressure ng pagiging referee sa mga malalaking laban. Sa kasalukuyan, si Sonny Padilla Jr. ay nasa edad na higit 70 taon. Bagaman matagal na siyang nagretiro, nananatili siyang isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng boxing. Paminsan-minsan ay lumalabas pa rin siya sa mga espesyal na kaganapan, mga seremonya ng parangal at mga pagtitipon ng mga veterano sa sports. Sa mga ganitong pagkakataon, ibinabahagi niya ang kanyang mga karanasan at alaala mula sa mga laban na kanyang pinangasiwaan. Mula sa kanyang kabataan sa showbiz sa isang pamilyang may koneksyon sa sports at showbiz, hanggang sa kanyang pag-angat bilang isa sa mga pinakakilalang referee sa international na boxing, napatunayan niya ang dedikasyon at pagsisikap ay maaaring magbukas ng mga pintuan patungo sa pambihirang tagumpay. Bagaman may mga kontrobersiya na umusbong sa huling bahagi ng kanyang karera, hindi may kakilala na malaki ang kanyang naiambag sa kasaysayan ng boxing. Ang kanyang pangalan ay mananatiling bahagi ng mga kwento tungkol sa mga dakilang laban at sa mga taong tumulong upang mapanatili ang integridad ng sports. Sa paglipas ng panahon, si Sonny Padilla Jr. ay patuloy na maaalala bilang isang Pilipinong nag-iwan ng marka sa pandaigdigang entablado ng boxing at bilang isang taong naging saksi sa ilan sa mga pinakadakilang sandali sa kasaysayan ng palakasan.